So ibig sabihin, maghahanap ka ng much better pa talaga, na yung kaya-aya na posible na magiging kamatch mo. That's why na kung sa meron man nakasunod ay for sure ang mas angat ito compare sa ex mo. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is huwag nang habulin ang partner na biglang nawala. Okay? So ito mga utol, actually, marami rin talaga makaka-relate na ito. Which is, may nabasa rin ako sa isang comment na, Kuya Kiko, ano ba ang dapat kong gawin? Dahil yung partner ko ay bigla na lang nawala. Okay? Or matatawag natin na biglang lang ghosting yung partner niya. Yes, that's why na natatawag din natin ghost or ghosting kasi alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng ghost? 'Di ba? Isang hindi mo makikita eh. Naglalaho. So ngayon, once na mawala yung partner mo, pwede na rin natin talagang ihanil tulad na siya ay isang ghost na. Isa ng kaluluwa. Okay? So ito ngayon, that's why sa pamagat natin na agad-agad directly na isabi na natin na huwag nang habulin yung partner na biglang nawala. Okay? Nandoon na yung advice natin na huwag nang habulin. Kasi ito mga utol, kung sa mga pinagdaanan ninyo or sa kung ano man yung meron sa relationship ninyo ay humantong kayo ngayon, no, which is iniwan ka niya. So ibig sabihin, hindi healthy yung relationship ninyo, or may something wrong din talaga sa partner mo. Kaya nga siya biglang nawala, kaya nga siya biglang naglaho or iniwan ka. Kasi like I said na rin dati, sa kaligitnaan ng relationship ay diyan na pumapasok talaga yung mga realizations eh. Na kahit ikaw din mismo at saka yung partner mo ay maraming marirealize. Yes, kung okay ba yung partner ko, na uy, teka lang, parang hindi ito yung tanging partner na hinahanap-hanap ko. Yes, maraming ganun, or marami pa talagang rason. So ngayon, kung biglang nawala yung partner mo, like I said na rin dati sa mga payo videos ko, is kailangan mo na itong tanggapin. At saka huwag mo nang tanggapin once na bumalik pa. Kasi ito mga utol once na yung partner ninyo or yung ex na ninyo ay tinanggap nyo pa para magkabalikan kayo for the second time around, is hindi mo na maibalik yung dati. Kasi for sure tinanggap mo siya dahil hinahanap-hanap mo yung dating siya. That's why marami rin talagang mga pangyayari na sa pagbabalikan or sa pagkabalikan ay hindi na maibabalik yung dati. Na Kuya Kiko, nagbago na talaga yung partner ko. Ibang-iba na siya, hindi na katulad dati. Na dati isang super sweet niya, dati is malambing siya, dati is may oras siya sa akin. Ngayong nagkabalikan kami is parang may pagbabago na eh. Parang hindi ko na siya nararamdaman, or parang hindi niya na rin ako nararamdaman. Yes. Kasi utol, doon pa lang sa ginost ka or sa pag-iwan sa'yo or sa paghihiwalayan ninyo ay may problema na doon. So ibig sabihin yung problema na yun is yun na yung isang sinyalis na kailangan huwag nyo nang ipilit or huwag nyo nang ipagpatuloy yung relationship ninyo. Kaya nga humantong kayo sa hiwalayan, na meron ng paghihiwalayan. Dahil nagpapahiwatig na po yun na kayong dalawa ay hindi nagmamatch, hindi nagkakaunawaan, hindi nagkakaintindihan, or hindi talaga sa bawat isa. Yes, dahil sa mga realization. So ngayon, kung ipipilit mo ito, hahabulin mo siya, napilitin mo na para magkabalikan kayo. So pero ito mga utol, yes,
posible na magkabalikan kayo. Pero hindi mo na mahanap yung dating siya. Hindi mo na maibalik yung dating pagsasamahan ninyo. No, which is yung masaya. Na halos araw-araw nafe-feel mo yung love, yung happiness. Iba na utol eh. Yes, nagkabalikan kayo pero pinilit mo na lang. Which is yung love na ito is nabuo ulit dahil sa pagpipilit. Hindi katulad dati na yung love na ito ay pinapakiramdaman nyo muna bago mo siya sinagot. Unlike ngayon na pinipilit mo siya, ikaw pa itong naghahabol. Which is inaayawan ka na and then pinipilit mo pa siya, talagang maluloko at magagamit ka na lang dito. Pwede kanyang pagtiyagaan habang kumukuha siya ng buwelo. Kaya masasabi rin ng karamihan na hindi na siya yung katulad ng dati. Kasi pinagtsatsagaan ka na lang talaga utol. Bumalik lang siya dahil sa pinilit mo. Yes, nagiging kayo ulit dahil makulit ka. Dahil nagpapakonsensya effect ka. Nagmamakaawa ka. So, ibabalik niya yung sarili niya, pero yung pagmamahal at saka nararamdaman niya ay malabo na po na may ibalik yun utol. Na yung hinanap-hanap mo is yung pagmamahal niya, hindi na po yun mauulit pa. Or hindi na po yun mangyayari pa. So that's why, sa mga partner ninyo na nawawala or bigla na lang naglalaho, huwag nyo nang habulin pa. Huwag nyo nang pilitin pa. Huwag nyo nang, o yung karamihan dyan is humahangad pa ng closure. Para mabigyan ng validation, para mabigyan ng kaginhawaan, para mabigyan ng kasagutan yung mga katanungan sa isipan. Actually utol, kahit hindi yan maisagot ng partner mo yung mga katanungan dyan sa iyong isipan, ikaw na yung sumagot. I-conclude mo na utol na wala na yan. Kasi bakit ka iniwan? Iniwan ka, bigla siya naglaho. Ibig sabihin, sa tingin mo nandyan pa? Sa tingin mo is kayo pa din? Wala na yan. Once na iniwan ka talaga ng partner mo, wag mo nang habulin. Dahil ito at ito lang din yung magpapahirap sa'yo utol. Yung mga pasakit na mararamdaman mo, kagaya sa ngayon na hinabol mo siya, pinipilit mo siya, is ikaw lang din yung bibigay ng pasakit sa sarili mo. Sinasaktan mo lang yung sarili mo utol. So again klarong-klaro na po sa pamagat natin na huwag nang habulin yung partner na bigla na lang nawala. Biglang ng ghost. And then alalahanin nyo, once na nawala ay siya po ay kaluluwa na. Ibig sabihin, hindi na buhay. Maybe patay na. So i-conclude mo na rin na patay na siya. And then mag-move on ka na utol. At saka mag-move forward ka na for the next journey of your life. Or sa kasunod na kabanata ng buhay mo na maybe mas may matatagpuan ka pa na much better pa sa kanya. Ako magagarantiya ko yan utol, na wala kang matatagpuan na mas mababa pa compare sa ex mo. Kasi ina-improve mo yung sarili mo eh. Marami ka nang natutunan. So ibig sabihin maghahanap ka ng much better pa talaga. Na yung kaya-aya na posible na magiging kamatch mo. That's why na kung sa meron man nakasunod ay for sure mas angat ito compare sa ex mo. Okay? So wag nang magpakabulag pa utol na mag-aksaya ka ng panahon dyan sa ex mo. Kasi hindi mo mabibigyan ng atensyon yung bago kasi nakafocus ka lang dyan sa ex mo. Na wala namang katuturan, na wala namang patutunguhan, which is waste of time. Okay? So yun lang po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga